Okay, so let's try to energize. So again, this one is for outdoor. The middle switch is for the 4 bulbs in the living area. The third switch is controlling or will be controlling the middle bulb in the living area. Hello mga kabady, unang-una ipapakita ko sa inyo ang floor plan sa aking i-install. So dito pino-project ko dito ang sala lang mismo or ang living area. So makikita nyo wala nang iba. So sa parte ng isang bahay, so ito ay ang sala lang, no? At sa labas. So makikita natin sa sala na merong 5 ilaw, no? Sa labas ay merong isa. So 6 lahat. At sa plano, merong S3 na makikita. So ibig sabihin ang switch na ginamit ay 3 gang. So therefore, kung babasahin natin, yung gitnang ilaw na nasa sala ay control ng isang switch. At ang 4 naman na nasa sala ay konektado sa isang switch. Tapos ang ilaw sa labas ay kontrolado din ng isang switch. So therefore, 3 gang switch ito. Subukan nating gawin ito sa actual connection. Okay mga kabady, nandito tayo sa ginawa kong real circuit. So dito makikita natin ang dalawang 4 na bumbilya, yung sinasabi kong kukontrolin ng isang switch. At dito ang sa gitna ang isang bumbilya na kukontrolin din ng isang switch. At ito yung ilaw sa labas or sa outdoor. Another switch ang magkokontrol. So itong 5 ito ay nasa loob ng bahay or nasa living area. Dito merong puti at yellow na wire. Dito rin sa bumbilya na ito merong red at white. So ang color yellow at red ay nakakonect yan sa linya connection sa bumbilya or sa ilaw. Meaning dito yan nakakonect sa nasa gitna. Dito sa yung makikita nyo na copper. So ang white naman ay nakakonect sa screw shell. Screw shell. Dito yung neutral wire. So dito naman sa source, ang wire na ginamit ko ay 2 white, pero nilagyan ko ng marking or tanda na electrical tape. So ito ang gagawin kong hot or live conductor. Okay, so magsimula tayo sa switch kung paano ba i-connect ang or gawin ang connection sa switch kung 3 gang. Kung mapapansin ninyo mga kabady, dito sa wires na papunta sa switch, 3 gang switch, meron akong mga markings na nilagay. So meron akong tape na isa, 2 tape at 3. So i-designate ko ito sa ang isa ay para sa outdoor lightings. Ang merong 2 markings ay para sa 4 na ilaw sa sala, at ang pangatlo or merong 3 markings ay para sa gitna, sa gitnang ilaw. Okay, so ang pula naman ay ito ang common. So ito ay konektado sa live or sa hot conductors dito sa ating source or sa circuit breaker. So meaning to say, ito ang ating source. So itong ating
source ito. So dito. So ito siya. So ito ang aking live. So dito sa ibabaw. So merong marka sa switch, merong parang oval. So yan ay designation for on position, no? So off dito, on dito. So merong ibang switch na merong light dito. So helpful sa atin, lalong-lalo na kung madilim or sa gabi, dahil matutunto natin ang switch. So dapat ang ating live conductor ito hot, konektado sa source, dapat nakakonect siya sa off terminal. Okay, so ito ang ating live. So dapat mag-jumper tayo papunta dito sa second switch at pangatlong switch. Kaya ang nangyari dito, meron akong red wire, ginumper ko papunta dito sa pangatlo, tapos ang yellow jumper ko dito. So maraming mga ways or paraan para paano mag-jumper, as long as nakakuha ka ng linya dito sa live papunta dito at dito. So meaning to say, isa lang ang linya mo sa common or sa papunta sa source, makatipid ka ng wire. So ito ay 1, 2, 3. So itong mga wires na to ay papunta na sa mga ilaw. So sa sinabi ko nga kanina, itong isang ito ang may marka na hilahin ko lang. Okay, so ito ay may tandang isa. So dito, isa ay para sa labas. Ang number 2, ito hilahin ko. Okay, so ito ang number 2. So para sa apat na bombilya sa sala. So ang pangatlo ay para sa sala, yung nasa gitna. Okay, so ganito lang i-connect ang 3-gang switch. So dito tayo sa connection sa papunta sa mga ilaw. Magsimula tayo sa source. So ito ang source, line or hot, dapat konektado dito sa common sa switch. So ang gagamitin kong pang-connect ay ang connector na to. So approve naman ito. Kung ito ang gagamitin, ito na ang kadalasang ginagamit ko sa aking pag-wiring, dahil hindi na nangangailangan pa ng electrical tape. So mataas naman ang ampacity, 32 amperes. So matibay ito. So salpak mo lang, mag-strip ka ng wire. Ito ang kanyang sukat sa likod. So salpak mo dyan sa butas, tapos lock. So kapit na yan. So source papunta sa common ko na switch. So pwedeng sa gitna, pwedeng kahit saan. Merong 4 na butas ang ganitong klase na connector. Meron ding 3, merong 2, merong 5. So marami. So marami kang pagpipilian sa tindahan. Dito tayo sa isang marka. Ito ay para sa ilaw na nasa labas. Siguraduhin lang na tama ang pagka-strip mo, ang sukat sa pag-strip, para aabot siya sa lock. Okay, hilahin mo ng bahagya para malaman mo kung naka-connect na ba talaga siya. So line 2 sa bombilya ay connect sa line 2. Okay, so kung i-review natin, source, connect to switch, and then switch to
bulb, and then bulb to line 2. So complete circuit ang dito. So dito tayo sa second switch, which is controlling 4 bulbs. So dalawang tanda, dalawang markings. Salpak ko ang wire ko dito, switch, then switch to wire 1, 2, 3, 4. So apat. So hindi na kasya. Dapat magja-jumper ako. So mag-a-add ako ng ganito. So mag-jumper lang ako dito. 1, 2. So ilak ko muna. Pak. Siguraduhin na naka-connect talaga para iilaw ang ating mga bumbilya para complete circuit. Lock. Okay, so pwede na sa bulb 1, bulb 2, bulb 3, at bulb 4. So merong isa na spare. So ilalak lang natin yan para malinis. So ang apat na ilaw ay nakakonect na. So common na sa switch. So merong apat na ito ay dapat konektado sa line 2 or sa neutral. Okay, so the same, dalawa na lang ang natira, kaya mag jumper na naman. So isa, lock, jumper, salpak, lock. So i-connect ko na ang apat. So isa, dalawa, tatlo, apat para dito. Pero ang problema, meron pang isang ilaw, so hindi na kasya. So mag-a-add ako. So the remaining line, connect ko dito. Okay, so dito tayo sa pangatlong switch. So konektado sa ito dito. So itong dalawa, connect at saka connect. So ito ay sa line 2. So dito, dahil bakante, ito ang bakante. So one bulb in the middle of the living room. Itong lahat na to, itong tatlo ay sa konektado sa neutral. Itong tatlo din na ito konektado sa from switch going to the different bulbs. So from switch going to the different bulbs. So this is the line
one, the common or the hot wire. Okay, so next is we have to energize. Paalala lang mga kabady, kung ikaw ang nagwa-wiring or ikaw ang nagsisimulang mag-install sa isang pamamahay, meaning wala pang kuryente, so yan ay safe. Pero kung nagre-repair ka or nag-a-add ka ng load, ilaw man yan or saksakan, siguraduhin na ang main switch natin ay naka-off. Okay? So yan ang pinakaunang i-consider before doing any job, dahil safety first dapat ang nasa mind natin. Safety first. Kung sa real work na din, kung mapapansin natin, meron tayong matataas na wire na extra dito. So ito talaga ay sinukat ko, dapat 6 inches talaga. So from or simula sa pagpasok ng wire hanggang doon sa dulo ng wire, dapat 6 inches, 15 cm or 150 mm ang sukat or ang taas ng wire na i-extra mo papasok sa mga junction boxes ito or kahit utility box. So yan ay nakasaad sa Philippine Electrical Code. So dapat i-follow yan para hindi tayo mamroblema kung merong maputol na wire. So meron pa tayong extra. So for future expansion, future connections, hindi maiwasan na magpuputol pero hindi pa tayo ma-short sa ating wire na dudugtungan. Meaning hindi tayo magkukulang. Okay? Okay, so i-fix ko na ang screw sa switch. Salpa ko lang ang face plate. So face plate ang tawag nito. Okay, so let's try to energize. So again, this one is for outdoor. The middle switch is for the 4 bulbs in the living area. The third switch is controlling or will be controlling the middle bulb in the living area. So i-off muna natin. So let us turn on the circuit breaker. Okay, so it's already live or energized. So let's turn on the switch 1. So it's energizing. So umilaw ang bumbilya na para sa labas. So off muna natin. Ilaw sa 4. So 4 bulbs are glowing. Correct. So the third switch para sa gitna sa sala. So it's glowing also. So yan. So 1, 2, 3. So umilaw lahat ng ilaw. So ganun lang ka simple. Ganun lang ka simple ang connection. So using 3-gang switch, so there are plenty of bulbs being controlled. So super easy. So kung alam lang natin ang basic sa connections, dahil single switch lang ito, no? So ang 4 na bumbilya ay connected in parallel. So meaning to say, ang 4 na ito ay independent sa bawat isa. Ibig sabihin, pag nasira ang isang ito, hindi apektado ang tatlo or ang ibang ilaw sa entire circuit. Hindi apektado. So halimbawa, nasira ito. So see, hindi apektado ang iba. Halimbawa ito. Okay, napunder. So hindi apektado yung iba. Okay, so ganito lang kadali ang connection. Okay, so sana meron kayong natutunan.
Kung merong mga katanungan, huwag mahiyang magtanong. Sa araw-araw na pagtatrabaho, kasama nyo ako. Hanggang sa muli, paalam. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung ito ay kapaki-pakinabang, at pakishare na rin sa mga kakilala nyo kung ito ay nakakaaliw or nakakatulong or makakatulong para sa kanilang pag-aaral or sa kanilang pang-araw-araw na pagtatrabaho. Salamat, bye-bye.